Narito na ang balitang yumanig sa buong Philippine volleyball community. Sa gitna ng paghahanda para sa kauna-unahang PVL Rookie Draft, isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa ng Strong Group Athletics o SGA. Ang Farm Fresh Foxies at ang bagong sibol na Zeus Coffee Thunderbells, ang dalagang koponan sa ilalim ng stable ni Frank Lau, ay opisyal nang nag-commit. Ang kanilang first two draft picks, hindi muna maglalaro para sa kanila. Direkta silang ibibigay para sa Alas Pilipinas National Team Program. Ito ay matapos ilabas ng PVL ang mga bagong airtight guidelines para masiguro na hindi magkakaroon ng problema sa availability ng mga players para sa bansa. Pero ang tanong ng marami, paano ang laro ng Farm Fresh at Zeus Coffee kung ang pinakamagagaling na rookie ay hindi nila mapapakinabangan agad? Pag-usapan natin ang malalim na implikasyon nito. Hindi lang ito basta pagpapahiram ng player. Ang SGA ay naglatag ng isang all-in commitment. Ayon sa statement ni Frank Lau, ang SGA ang sasagot sa lahat, mula sa sahod, allowances, hanggang sa incentives ng mga players na madadraft ng Zeus Coffee at Farm Fresh habang sila ay nasa serbisyo ng Alas Pilipinas. At hindi ito panandalian lang. Ang commitment na ito ay tatagal hanggang sa matapos ang 2029 FIVB Women's Volleyball World Championship na gaganapin dito mismo sa Pilipinas. Isipin niyo yon, 5 taon na suportang pinansyal para sa mga national team players habang ang mga mother teams nila ay magtitiyaga sa kung sinong matitira sa kanilang roster. Bakit ito ginawa ng SGA? Malinaw ang kanilang mensahe. Gusto nilang tapusin ang matagal ng problema sa Philippine volleyball, ang conflict sa schedule at ang pagdadamot ng mga clubs sa kanilang mga star players. Sa nakikita ko dito, kailangan nating tingnan ang magkabilang panig ng barya. Sa panig ng Alas Pilipinas, ito ay isang massive win. Sa wakas, magkakaroon ng national team ng mga batang players na fresh mula sa UAAP at NCAA na pwedeng i-mold sa loob ng mahabang panahon nang walang iniisip na ibang liga. Ito ang tinatawag nating continuity. Kapag ang core ng team mo ay magkakasama mula 2024 hanggang 2029, ang chemistry niyan ay magiging world-class. Pero sa panig ng Farm Fresh at Zeus Coffee, ito ay isang huge gamble. Ang draft ay ginawa para mabalansehan ng liga, para ang nasa ilalim na teams ay makakuha ng elite talents para lumakas. Pero dahil ibibigay nila ang kanilang top pick sa Alas Pilipinas, mananatiling underdog ang dalawang team na ito sa darating na PVL conferences. Mawawalan sila ng scoring option, mawawalan sila ng pader sa net, at mawawalan sila ng instant impact players. Ang magiging laban nila sa PVL ay magiging uphill battle. Para silang pumasok sa gyera na ang pinakamalalakas nilang armas ay ipinahiram muna sa iba. Ano naman ang epekto nito sa mga players? Para sa mga top prospects, ito ay isang dream scenario at challenge at parehong pagkakataon. Sigurado na ang kanilang kinabukasan hanggang 2029. May sahod sila, may incentives, at bit-bit nila ang bandera ng Pilipinas. Pero ang downside, hindi nila mararanasan ang bakbakan sa loob ng PVL, kung saan nandun ang mga veteran stars tulad ni Tots Carwas, Alyssa Valdez, at Gemma Galanza, Brooke Van Sickle, at marami pang iba. Ang development nila ay nakasalalay sa international exposure. Kung maganda ang coaching staff ng Alas, mas mabilis ang maturity nila. Pero kung kulang sa tune-up games ang national team, baka makalawangin ng mga batang ito kumpara sa mga kasabayan nilang nasa PVL na linggo-linggo ang bakbakan. Para sa PVL, ang hakbang na ito ng SGA ay nagpapakita ng solidarity. Pinatunayan nila na handa silang magsakripisyo para sa mas malaking layunin. Ito ay pressure din sa mga malalaking teams. Kung ang maliliit na teams ay kayang isuko ang kanilang top picks, ano ang gagawin ng mga powerhouses? Sa huli, ang desisyon ng Strong Group Athletics ay isang malaking sugal na ang tanging layunin ay ang tagumpay ng bansa sa 2029. Sa loob ng ilang taon, baka hindi natin makita na nasa itaas ng standings ang Farm Fresh o Zeus Coffee. Baka lagi silang nasa dulo ng ranking dahil wala ang kanilang top picks.
Pero kapag dumating ng 2029 at nakasabay ang Alas Pilipinas sa mga higante ng mundo, dito natin masasabi na nagbunga ang sakripisyong ito. Ito ang bagong mukha ng Philippine Volleyball, isang sistema kung saan ang national team ang priority. Masakit man para sa fans ng Foxies at Thunderbells, kailangan nating intindihin na ang target dito ay hindi lang PVL trophy, kundi ang respeto ng buong mundo para sa volleyball ng Pilipinas. Abangan natin kung sino ang magiging unang dalawang pangalan na tatawagin sa draft na direktang magsusuot ng blue, red and white jersey ng Alas Pilipinas. Sa ngayon, isa lang ang sigurado, ang SGA ay tumataya ng malaki para sa bayan. Anyong tingin nyo? Tama ba ang hakbang na ito ng Farm Fresh at Zeus Coffee o dapat ba ay hinayaan muna silang maglaro sa kani-kanilang mother teams para lumakas ang kompetisyon sa PVL? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba. Ako ang inyong sports buddy hanggang sa muling bakbakan. Akin na, lagyan mo ng sabaw. Dami yan. Di mo paano malalagyan o? Ito kasi. Hindi mo naman sinabing may kadate ka. Hindi mo man lang pinakilala sa amin ni Tita Dors. Pasensya na, hindi din kami magkaintindihan. Ang sarap. Yummy! Oh, hi kayo dyan! Hi kayo sa vlog ko! Hi vlog! Hi vlog. Yummy! Yung marunong kinamay. Yung marunong. Okay lang yan. Basta mabusog ka. No. Sarap. Gutom ka, gutom? Perfect. So refreshing. Refreshing. I-reveal ko to kapag nasa farm ka na. Sila, grabe ka na kay ate. No? Happy pill. Let's go. Picture. My God. Aray ko. Picture. Picture daw, uy, Bima, sumali ka. Sumali ka. Sir, why no? Tinapang kaya. Vlogger? Oh, follow niyo lang ito ha. Tiara, follow niyo. Tiara, yung ano naman, yung hindi labag sa loob mo. Hindi nga. Oh, okay. Hi everyone! Oh. Follow nyo daw siya, si Buding! Ayan, Ara My Loves ko yan. Ako talaga yung jowa ni Ate Ara My Loves. Pang baby. Pang baby yung ano, yung sa kamay. Ang galing! Kaya ganun ka nga din sa kanya.